Injection na siya. Ina, kuya, doktor ko. Ha? Injection na na. Mami, sama na. Ah, sige, sige. Ginitan. Ha? Injection na. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Good morning. Kamusta po kayo ngayon? Happy Saturday. Friday pala. Happy Friday everyone. So Friday morning, nakaalis na yun. Si Arin kakaalis lang, kakapasok sa school. Sa Emma naman kanina pa yun. So dito talaga guys, pag umaga, ang inuuna ko talagang niluluto yung mga pagkain yun sa mga bata talaga, saka lang kami. So yun nga. So guys, masamang balita dahil magbaban ang mga social media dito sa Nepal. Facebook, WhatsApp, YouTube, at saka Messenger, TikTok, at iba pa, may iba pa yun eh. Nagsabi lang din kasi sa akin, kahapon na bang naghihimay ako ng lulutuin, panitawag yung asawa ko sa akin, hindi ko nasagot. Kasi nga naka-charge yung cellphone ko doon sa loob. Tapos ako dito, ako sa kitchen, nagluluto. Kaya hindi ko naman marinig dahil yung mga bata din, naglalaro din ba. So, dahil hindi ko nasagot ng voice message sa akin, sabi niya, mag-download daw ako ng isang app na, ano yun? Viber, manata yung pangalan nun. Na, para daw pag once mag-ban ng Facebook at WhatsApp, may connection pa din kami, ganon. So, sana nga guys, pagkatapos yung tumawag gabi, tumawag naman yung pamangkin ng biyanan kong babae. Hinanap ako, tumawag sa biyanan kong babae, tapos hinanap ako, tapos kinausap ako. Sabihin sa akin, alam ko na ba daw yung balita, na magbaban daw yung social media dito sa Nepal. Sabi ko, totoo yun? Hindi kasi ako naniwala pag sabi ng asawa ko. Kala ko lang niya lang. Kasi dati nabalita na yung mga ganyan. Tapos di naman din natuloy. Pero yung sa pagkakaalala ko yung TikTok. Naban yan dati dito sa Nepal. Pero nabalik naman siya. Tapos ngayon, hindi na lang talaga yung TikTok. Halos lahat na. Kasali pa yung YouTube. Okay lang sana kahit Facebook lang siguro. Huwag lang yung YouTube. Pero hindi rin pwede guys. Uy na mag-ban ang Facebook at YouTube. Kasi ako, nagtitingin-tingin ako sa, like, libangan ko lang yung pagbabasa ng mga, sa Facebook ba. Mga kwento ng OFW sa Hong Kong. Basta kahit sang abroad yan, nagbabasa-basa ako. Mahilig din ako nung magbasa guys. So yun guys, sana naman, huwag matuloy yung, sa Nepal. Uy. Kinabahan talaga ako. Tapos nakita ko sa Facebook kagabi, halos lahat na dito ng mga kababayan natin dito, nakano na sila sa Facebook na yun nga, totoo nga. May iba naman din na kagaya ko din na hindi rin na late na laman ba. So, totoo nga guys, pero sabi nila balita kahapon, kagabi, ngayong daw araw. Kaya ngayon, kung mag-block, kung hindi man tayo maka-upload guys, ibig sabihin nun naka-block na talaga yung dito, nakaban na. So guys, update ko lang ho kayo. Kaya please po, kung makaban man ho yung social media dito sa sa Nepal at hindi ho kami maka-upload ng mga vlogger dito sa Nepal. Hey ate, shout out po. Sana patuloy nyo rin ho kaming suportahan. At sana huwag matuloy yung pagban ay. So yun lang ho yun guys. Kaya papakita ko rin ho sa inyo yung pagkatapos ko ng trabaho ko kahapon. Nagkulay na ako dun sa labas. Saka after 1 hour umulanday. Ayun na yun, hindi makita. Ayun na yung sitaw. So, tapos okay na itong sitaw, patatas naman. Mag-ano lang ako ng hiwa ng isang patatas lang. So guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya po ulit. Papakita ko sa inyo yung after ng pagkulay ko sa buong palibot ng bahay. Sa likod. So, enjoy your watching po and please don't skip the ads po guys. Bye bye po everyone.
Hi guys. So tapos na ako magkulay. Ayan yung lahat ng bitbit ko. Nagdala rin ako ng bangko kasi pag di ko abot, may side ako na hindi abot yung pinakagitna. Kaya nagdala ako ng bangko. May tubig na baka lumapot yung primer. Lagyan ko ng konting tubig. Tsaka ito syempre. Ayan. Tapos primer. Init. Tapos guys, ipapakita ko sa inyo yung result. Ayan. Hindi ko sure kung nakikita nyo ba guys, dahil ako, pag ako tinitingnan ko yung cellphone ko, magdilim siya. Ayan. Ang ganda na. Ang ganda talaga kapag kaputi. Thank you so much po manangin, Uncle J. Ayan. And dito naman na side, kukulayan ko ng black gray. Black gray ba yun or dark gray? Para yung kalahati lang ba guys, para pag madumihan pag uulan baga yung talsik ng ulan, hindi halata na marumi sa baba. Kalahati lang. Si Manang ho yung mag-advise nun, and yung pintura natin from Manang to Uncle J din po. Thank you so much po talaga Manangin, Uncle J. Excuse me po. Ang init. Yan. So tapos na ako. Makapagpahinga din tayo. So guys, alam nyo ba habang nakukulay ako dyan, yung tingin ko din sa likod. Ay hindi rin mapakali yung panitingin ako sa likod kasi baka may ahas. Nung isang araw may balita dito na yung kinukuhanan ng katas ni RG pagkagabi. Yung lola daw na kagat daw ng ahas guys. Ayan. So dito din malinis na rin na side. Ayan. Na-harvest na rin lahat ng mais. So ang bilis lang ng panahon. At pang 3 days na din na pag morning, bumangon ka ng morning ay pag yung kapaligiran. So dito muna ako magpasilong. Pag nainitan ako masobra, dito ako nagpapasilong. Ay importante malandungan lang yung tangkugo. So guys, uwi na muna ho ako. Pasok na ho tayo sa loob at ako'y mag-i-edit pa. Mamaya po ulit. Ay guys, tignan nyo. Grabe ang lakas ng ulan na yan. Kasi kanina, sobrang init. Habang nagpipinta ako ng primer doon sa kabilang side, ang init-init pa. Tapos after mga half hours, umulan. Ganyan na. Ulan, hangin. Grabe yung hangin guys, kaya mga dahon grabe yung naglaglagan. Yung pintura dyan ko muna iniwan kasi nga sana dapat ay makukulay ako ng black gray. Ng kalahati lang ba. Habang nag-i-edit ako ay nakaiglig, habang hinahintay ko nakaiglig ako saglit. Tapos nagising na lang ako dahil ulanan. Tumakbo talaga ako dito kaagad sa labas dahil yung mga sinampay ko dahil yung biturad kahit dyan lang okay lang naman yan dahil nakatakip. Tinakpan ko yan ng maigi. Alam mo yung kanina sobrang init, grabe yung init, nakakaano sa balat, paso sakit din sa init, sakit sa balat yung init ba. Tapos ganito yung nangyayari, biglang uulan. So ayan guys, kanina habang pagkatapos kong nag-edit ako tapos ganito ako nakahiga ako, nag-i-edit ako, tapos tinatabihan ko kasi sa RG para matulog. Pag kasi sinong relate dyan guys na kapag gusto mong patulogin yung mga bata tapos hindi sila matutulog pag hindi ka katabi, ganito yan si RG guys.
So, pagkatapos ko kanina, magkulay, ganito, habang mag-i-edit ako, na ganyan lang ako, nakahiga-higa lang ako. Tapos ko na siyang ma-edit. Nagantay na ako na, ano ko sa, malagyan ko siya ng caption ba, ganun na. Pangalan ba? Hindi ba nga ako nakapaglinis talaga, yan o. So, sabi ko, mamaya na ako maglinis sa mga kamay ko, at itong damit maya ko ng palitan, or maligo naman din ako mamaya. So, nakaiglip ako, guys. Nakaiglip ako. Nagising na lang ako sa tunog ng yero na ulan. Tumakbo agad ako sa labas. Pero tunog na si RJ that time. Ayan. So, dahil ulan, hanggang ulit tayo. Wala kaming kuryente, dahil. Buti na lang naka-upload na ako. So, mamaya po ulit, guys.